ito na, hindi na magpro-procrastinate, putang ina, ito na, gagawa na nga talaga ng podcast. Meron talagang nag-comment doon sabi, kailan ka ba magkaka-podcast, blah, blah, blah. Tapos may 30 people na nag-like. Pag hindi ko nakita yung 30 people na yung nag-30 views. May attendance to 6 absences lang. Ikaw ang gumagawa ng grades mo, nakatagalista lang ako At alam mong seryoso ko kasi tingnan mo be. May mic ako. Tingnan mo pa. In-arrange ko pa yung mga anak ko. Putang ina si Chloe nandyan. Panot na yan sa likod Hindi pa to yung full set kasi papagandahin ko pa yan. Gusto niyo patayin ko pa yung ilaw para mukha talaga ako nagtuthirst trap or whatever. Hindi pwede. Hindi pwede sabi ng girlfriend ko. Actually, pwede ko nga palitan yung ilaw O, diba? Para akong I saw the TV glow. So, sino nga ba ako? Who am I? Where have you seen me before? You may know me as Sailor Moon / Satriani or Chlorine Price / Jean Solotera. Marami actually nagtatanong, bakit Chlorine Price? Ang galing yung Chlorine Price. Ako kasi pag naglalagay ako ng display name, hindi kasi seryoso. Like, hindi ko totoong pangalan yung nilalagay ko doon. Like, pati sa Twitter, sa kahit anong social media, hindi totoong pangalan ko nilalagay ko dyan. So, madalas yung mga display names ko sa social media, mga puns ng names galing sa mga kinaadikan ko at that time. So, dati nung adik na adik ako kay Jonghyun, which adik na adik pa rin ako kay Jonghyun ng Twice, siya pa rin ult bias ko. Nung adik na adik ako kay Jonghyun, ang pangalan ko nung Jonghyun Hilario, ganun. Yung adik na adik ako sa Fruits Basket, pangalan ko Kyosoma ng Loob. Yung adik na adik ako sa Arcane, ang pangalan ko Vi from Luna, parang ganun type shit. So, nung adik na adik ako sa Life is Strange, ang pangalan ko nung Chlorine Price, galing kay Chloe Price. Kasi yun yung favorite character ko doon. Of all time, actually, siya favorite character ko of all time. And so, nag-stuck na talaga siya. Nagkaroon pa ng point na yun na talagang tawag sa akin ng mga tao. Chlorine na talaga. Putang ina. Contrary to popular beliefs, hindi po Chlorine ang pangalan ko. Ang nickname ko ay Chloe. Short for Chloe. Hindi, Chlorine. So, people online actually call me Satriani or Satri for short. Satri or Ian. Depende kung saan mo ko na-meet. Pero generally, Satri ang pangalan ko. Obviously, Satriani is not my real name. It's an online name that I've been using for years. Pero kung alam mo yung totoo kong pangalan, I'm gonna ask you na wag gamitin kasi I want my personal life and my social media, ano bang tawag dito? Social media persona to be separate. So, tawagin mo na lang akong Satri. Or Pogi. I have been on the internet for a long, long while and I have been on social media and in fandom spaces since 12 years old pa ako, nandito na ako. Like, nasa na ako mga Facebook anime groups nandun na nagkakalat na ako kung saan. Pero kung galing kang TikTok, most likely you know me from 2020 to 2022, Genshin TikTok, anime TikTok, cartoon, video game TikTok. I did a lot of fandubs, skits, mga kung ano-anong kagagahan ko. Kung hindi mo naman ako kilala sa TikTok, baka nakita mo na ako nagkakalat sa stan Twitter kasi matagal akong nasa stan Twitter. Ano-anong mga community na yung nasalihan ko doon. Pinakamatagal ako sa anime Twitter. Like, ever since 2016, nandun na ako. And then, nandun ata ako hanggang 2020. Basta kung ano-ano ng community na anuhan ko doon, nasalihan ko doon, kung ano-ano ng anime, mga nagawa kong icons, kung sino-sino ng mga inaway ko doon. Lagi ako sumasali sa mga selka days, mga selfie days. So, baka yung mukha ako nag-pop up na kung san-san sa Twitter. Well, I guess you could call me hindi ko alam kung pwede mo akong tawaging content creator kasi, I mean, nagawa akong content noon, content creator ako dun sa old account ko sa Sailor Moon. Yes, I would consider myself content creator doon. Pero dito sa mga active accounts ko ngayon sa Jean Solotera sa TikTok, hindi ko, it's barely content kasi parang extension lang siya ng IG stories ko, ganun. Kumbaga dump account ko lang talaga siya. But technically, I guess you can call me a content creator. If you're from UPLB, baka nakita mo na ako nag-host ng kung ano-anong events sa UPLB Feb Fair. Saturday din ang ko doon, ang alias ko doon dito sa org na to. Ay, ako sila i-shoutout. Bayaran niyo ako. And then, sa UPLB Jocks, baka nakita niyo na ako nag-host ng kung ano-ano mga parties, mga events. Kung saan na pala ako napunta. Why start a podcast naman?
Kasi kaya ko. To be honest, matagal ko na talaga gustong gumawa ng podcast and talagang yung mga mutuals ko, yung mga nagfa-follow sa akin, talaga ina-ask din nila ako na gumawa daw dapat ako ng podcast kasi yapper talaga ako online. And you know what? Why not? Matagal na talaga nasa utak ko like magplano, gumawa ng ano yung tawag dun? Long term, ano hindi, long term, bobo, ano relasyon? Long form content, ayun. And podcast is like honestly, one of the easiest thing to do. So, why not start here? And also, nagkaroon na rin ako ng podcast with my friends, Edgy and Jack, nung 20 ano ba, 2021 ba yun? 2022. Basta, nung pandemic era, nagkaroon na rin kami ng podcast. And talaga na-enjoy ko siya. Hindi siya masyadong nagtagal. Nakailang episodes lang kami. Kasi, syempre, tatlong college students ba naman pag gagawin nyo ng podcast? Syempre, mahirap yun. Tapos, nasa iba't ibang parte pa kami ng Pilipinas. And so, nagkaroon lang kami ng busy lives and hindi na siya natuloy. But, I really enjoyed that podcast. I really enjoyed talking and just yapping and just discussions and discourse and stuff. Kaya, naisip ko, you know what? Parang kaya ko naman din mag-isa yun. Natatakot din kasi ako nung una, sabi ko, parang ano naman, ang boring naman kung solo podcast lang. Like, sino makikinig sa akin? Ako lang? Like, hello? Wala akong hindi joined forces with other creators. Kaya ko mang-entertain, so why not? Without sharing a lot of personal shit, TLDR, mas marami lang akong time ngayon. May notes ako dito. Sorry bago eh. And so, what can you expect from the podcast? A lot of kabaklaan. It's not gonna be purely a queer show. It's gonna have a lot of queer themes, most especially like sapphic, lesbian theme. Kasi, well, it's me. Pambansang oomph, pambansang tibo. Ang lalaban kay pambansang Bay, Alden Richards. So this podcast is gonna center three main themes, which are fandoms, pop culture, more specifically Filipino pop culture, and queer culture. So, ayun yung mga gusto kong i-discuss. Yun yung mga gusto kong pasukin. Kahit di naman ako tite. Basta lahat ng chronically online shit gusto ko pag-usapan. Like, ang dami ko talagang opinion. Hindi ako nauubusan ng opinion. Hindi ako nauubusan ng sasabihin. Hindi ko alam kung yung opinion and thoughts ko ba yung habol ng mga tao sa akin. Yung habol ng mga nagfa-follow sa akin. But, you're gonna get it anyway. Sa schedule yan ang talagang hindi ko pa alam. Pero bala ko sana at least once bi-weekly episodes. Keep in mind, ako lang ang mag-e-edit nito. Ako lang nagpo-produce. Ako lang mag-e-edit. Ako lang magsasalita. Me. Self versus self. Sarili. Laban sa sarili. But ang main outcome sana na gusto kong ma-reach ng podcast na to is for it to just be a safe space for sapphic women, most especially lesbians and fandoms and just lesbians in general. Like, guys, kokonti na lang yung safe spaces para sa atin. Magtutulungan na lang dapat tayo. Ito na yun. It's a start. Ano naman talaga kasi yung advocacy ko sa lahat ng ginagawa ko. Like, just to be a safe space for queer people in fandoms, fangirls. I want the message in every episode to be cringe, be free. To be cringe is to be free. And to be fly. Gusto ko sana like magkaroon man lang ng kahit anong discussion, kahit anong healthy discourse. Kasi mahilig ako sa ganun eh. Mahilig akong mag-spit out ng opinion. Mahilig ako makipag-away online. Wala, parang asaya, di ba? Yung parang mga sa mga klase nyo nung college, yung mga nasa canvas, yung mga discussion boards ng mga professor nyo, yung tapos, required kayong mag-comment sa isa't isa. Tapos, malalagay mo lang naman, "Hi, this is such a good reaction. I think," magbardagulan lang tayo sa comments. Gusto ko rin actually ng reason to post like more than 10 minutes ng hindi nagigilty. Kasi sa TikTok, pag nagpo-post ako ng more than more than 5 minutes or more than 2 minutes, parang nagigilty na ako kasi sobrang ikli ng mga attention span talaga ng mga tao dun. Talagang kailangan ko pa i-cut down para lang hindi mag-scroll up yung mga tao. Tapos ang gusto ko kasi sa podcast, parang pwede lang ako maging chill lang ako magsalita, ganto lang. Hindi yung kailangan ko pa magligalig bawat galaw ko para lang hindi mag-scroll up yung mga tao kasi talaga yung attention span nila doon very crazy. Ano rin kasi ako, like hindi ako mapakali kasi may mga comments din na hindi ko masagot ng maayos kasi kailangan isa siyang malaking video, isa siyang malaking paragraph. So, instead na
i-ano ko siya, komentan ko siya ng pagkahaba-haba na mananakit na yung daliri ko, para ako namimingger. Eh di, dito ko na lang siya answerin. Yung mga ano, yung mga questions sa mga baby gays, yung paano niyo po nalaman kung ano kayo, kung lesbian kayo o bisexual? Gusto niya yon yung mga topic na gano'n. No? Eh di, suportahan niyo na tong podcast na to,